Dear Amihan Stories presents Faithfully Yours, Mr. Cheater. Written by Aya. Problemadong hinilot ni Veron ang sentido. Ilang buwan na ako nababother. Please don't judge me, Kyla. Pakiusap niya sa kaibigan. Kuryosong tumango ito. Feeling ko, na-outgrow ko si Jordan. Kagatlabing anya. Tila tinik sa kanyang dibdib ang pag-amin niya sa katotohanan iyon. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kyla. We're nurses. Stressful at gasino lang ang sahod natin. I'm so stressed. Hindi ko masabi sa kanya na ayaw ko pang magkaanak. Hindi sa iniinsulto ko siya. Pero paano ko sasabihin takot ako kasi hindi kami financially ready? Sagot niya, mas nagigilty habang nagpapaliwanag. Nabanggit kasi ni Jordan na gusto na nitong magkaroon sila ng anak. Hindi siya nakasagot. Ginulo niyon ang kanyang isip. They are not ready yet. Urgent ang college fees ng kapatid ni Jordan. Ang savings nila ay nabawasan. Kahit iyong kotse nila sana ay napurnada pa dahil nagalaw ang pera. Pero may trabaho naman si Jordan, di ba? He's a supervisor. Anang kaibigan niya. Oo, wala akong masabi sa sipag ng asawa ko. Pero syempre, may obligasyon din siya sa pamilya niya. Swerte na lang ako kasi hindi ako inuobliga ni na mommy na magbigay. Na-anxious kasi ako eh. Bala ko ang mag-abroad na. Napapabuntong hininga ang saad ni Veron. Hindi niyo ba napag-usapan bago kayo nagpakasal? You know, finances, kids. Sambit ni Kyla. Jordan was my standard man. My standard partner. Alam mo yan, college days pa lang. Saksi ka sa relasyon namin. Kaya nga pinakasalan ko siya eh. Pulido lahat ng plano noon. Ngayong kasal na kami, wala pa akong nakitang natupad eh. Dagdag niya, nag-cruise ang landas nila sa isang university. Nursing student pa si Veron habang si Jordan naman ay kumuha ng marine program. Nang parehong makagraduate ay nagpakasal sila agad. Currently, supervisor si Jordan sa isang mall. Breadwinner din ang asawa, kaya sa halip na mapunta ang pera sa requirements ng pag-apply sa barko ay naibubuhos sa pamilya nito. Ayaw naman itong humingi o tumanggap ng pera sa kanya. Paano ang financial demands kapag nagkaanak sila kung ganun lagi ang nangyayari? Sinabi mo ba sa kanyang worries mo? Dapat siya itong unang nakakaalam sa sentiments mo. Pero nauna mo pang sabihin sa akin. May punto ang kaibigan niya. Hindi nakaimik si Veron. Napahiya siya rito. Pareho silang bumaling sa labas nang tumunog ang gate. Love, nakauwi ka na pala. Sana tinawagan mo ako para hindi ka na napagod mag-commute. Si Jordan iyon. Tumuwid sa pagkakaupo si Veron. Sumakay ako kay Kyla. Sagot niya sa asawa nang pumasok ito. May bitbit ito sa magkabilang kamay na shopping bags. Humalik ang lalaki sa pisngi niya saka ngumiti. Bumati rin ito sa kaibigan niyang tahimik silang pinagmamasdan. Maghanda na ako ng hapunan. Dito ko na rin kumain, Kyla. Alok ni Jordan. Sure, sa wakas makakain na rin ang home-cooked meal. Tugon ng babae rito. Natawa ang asawa niya. Nagkatinginan silang magkaibigan nang pumasok ang lalaki sa kusina. You're a lucky wife, Veron. Kung financial lang pala, magagawa ng paraan. Maraming mayayamang lalaking pabaya naman sa asawa nila. At least, Jordan gives his everything para ipakitang mahal ka niya. Don't take him for granted. Paalala ni Kyla. Huminga ng malalim si Veron. Hinatid niya si Kyla pagkatapos ng kanilang dinner. Pagbalik sa kusina ay naabutan niyang hinuhugasan ni Jordan ang mga pinggan. Pagkatapos ko rito, imamassage kita, love. Alok ng asawa niya. Thank you, pero pagod ka rin naman. Kumusta palang lakad mo kanina? Anya rito. Nakuha ko ng records ko sa registrar. Kuwento dito. Love, mataas ang rank ni Tito Rafael. Uuwi yun this week since birthday ni Lola. For sure, he will ask about you. Gusto mong ilapit kita? Maingat niyang sabi. Tipid ang ngiting nilingon siya ni Jordan. Hindi na kailangan, love. Anito. Halika na, love. Magpahinga ka na. Alam mong stressful sa ospital. Nakangiting yaya ng lalaki nang matapos sa hugasin. Automatikong napawi ang pagod niya sa paglalambing ni Jordan. Alam ni Veron na may hirapan siyang i-manage ang stressful na trabaho
kung wala ang presensyo nito. Pero dapat mag-sacrifice. Makasampa man sa barko ang asawa niya, ay baka ituloy niya pa rin ang pag-abroad. Tama nga ang paalala ng kanyang mga magulang. Hindi biro ang pagpapamilya. Are you okay? Parang ang lalim ng iniisip mo. Bulong ni Jordan sabay halik sa kanyang pisngi. I'm sorry, love. Sorry? Bakit ka nagsasorry? Alarang man itong tugon. Umiling siya. I'm sorry dahil nadidisappoint ako. Pero hindi niya maisatinig iyon. Marahang natawa si Jordan. Ito ba sa bahay? Sisiw to, love. Tigasan ako, diba? Tigasaing, tigalaba. Wala kang kailangang alalahanin, ha? Ako pa ang hihingi ng sorry, love eh. Hindi pa natutupad lahat ng pangako ko sa'yo. Nagawa ko ng paraan. Natatakot ako magsisi ka na sa dinami-rami ng lalaki. Akong pinakasalan mo. May bahid ng lungkot ang boses nito. Nababother din pala si Jordan. Ngunit imbis na sa ibang tao ay sa kanya ito direktang nagsabi. Tila may gumuhit na kirot sa dibdib ni Veron. Ganoon na lang ang kanyang hiya sa napagtanto. Love, I'm proud of you. Sa lahat ng efforts mo. Dalawa tayo sa relasyon na to, okay? Kung saan ka mahina, tutulungan kita. Kung saan ako mahina, tutulungan mo rin ako. Mahal natin ang isa't isa. Yun lang dapat ang isipin natin. Paalala niya rito na tila paalala niya rin sa kanyang sarili. Bakit ba siya nagdududa? Tama si Kyla. She's so lucky to have a loving husband. At hindi niya dapat makaligtaan iyon kahit anong mangyari. 7:00 ng umaga ang shift ni Veron kinabukasan. Gigising na lang siyang nakahanda ng lahat ng kailangan. Pati ang kanyang nurse uniform ay plansyado na ni Jordan. Good morning, Nurse Ganda. Bati ng binatilyong pasyente sa kanya. Automatiko ang ngiti sa labi ni Veron. Talagang good morning. Lalabas ka na ngayon eh. Huwag na kitang makita ulit dito ha? Biro niya pa. Pasaway ang pasyenteng iyon. Laging nasa ospital dahil sa pakikipagbasag ulo. Nasa gitna sila ng maikling break nang makita niyang nag-text si Jordan. Nasa trabaho na raw ang asawa niya. Ingat ka, love. Reply niya rito. Bumaling siya kay Kyla nang pumasok ang kaibigan sa nurse station. May pagkain ka na rito. Anya. Wow, nagbibiro lang ako, Veron. Tinutuo mo naman. Ayaw mo ba? Sinabi ko kay Jordan na hihingi ka. Kaya dinamihan niya ang baon ko. Humalakhak si Kyla. Baka isipin niya ang kapal ng mukha ko. Makapal naman talaga. Sakay niya sa biro nito. Seryoso siyang tiningnan ni Kyla bago nito nilantakan ang pagkain. Kamusta? Nakausap kayo? Natahimik si Veron. Bakit nga ba napipressure siya? Mahal nilang isa't isa. Higit pa yun sa sapat. Ayaw ko namang pagdudahan ang kakayahan ng asawa ko. I love him, Kyla. Susuportahan ko na lang si Jordan sa kung anong gusto niya. May bagong resident doctor tayo. Sabi ng bagong dating na si Nurse Eva. Sino? Ani Veron sabay lagok ng tubig. Doc James Flores. Nag-transfer galing sa Leon Chua Hospital. May formal announcement mamaya. James Flores? Ulit niya sa pangalan. Nagsalubong ang tingin nila ni Kyla. Ang narinig ko, may unit meeting. Maya-maya siguro may notice na. Saad pa ng katrabaho niya. Ngumiwi si Kyla sa kanya nang mapangisi siya. Gaya ng inaasahan, ay inanunsyo nga iyon sa kanilang station. Good day everyone. Let's welcome Dr. Flores, our new resident doctor. Anang senior nurse. Welcome aboard, Dr. Flores. Halos sabay-sabay nilang bati rito. Thank you everyone. I hope we can be a great team. Sagot ng doktor. Please observe our rounds. Nurse Ramos, please guide Dr. Flores on our protocols. Utos ng senior nurse sa kanya. Yes, senior nurse Avila. Welcome to the team, Dr. Flores. Sagot ni Veron dito. Thank you, Nurse Ramos. Nakangiting sabi ng doktor. Profesional ang pakikitungo nila sa isa't isa. Niligawan siya ng lalaki noong freshman years. Bukod sa ayaw niya ng kapareho ng field, hindi niya sinagot si James dahil crush ito ni Kyla. Ang alam niya ay naging magkarelasyon ng dalawa, ngunit kalaunan ay nagkahiwalay rin. Nasa parking lot siya para hintayin ng kaibigan nang rumihistro sa screen ng kanyang phone ang tawag ng kanyang mommy Grace. Mom, napatawag ka? Tumawag ang Tito Rafael mo, anak. Dadating daw siya bukas. Hay nako,
Expect a fiesta here. Galante pa naman yon. Isa pa tong daddy mo. Nag-hoard na ng mga alak. Dito kayo mag-dinner ni Jordan, okay? Anang kanyang ina sa kabilang linya. Of course, Mom. Bulalas niya. Tara na. Ani Kyla nang ibaba niya ang cellphone. Nakikinig pala ito sa kanyang likuran. Tumango siya. Ang tagal mo baka may iba kang tinitingnan sa loob. Pangaasar niya sa kaibigan. Naiwan daw kasi nito ang tumbler sa station pero inabot ng ilang minuto bago makabalik sa parking lot. Tumbler ba talagang binalikan mo o ang nakaraan? Tukso niya pa rito. Manahimik ka nga, Veron. Gusto mo bang i-request ko na ikaw na lang ang mag-orient kay Dr. Flores? Umirap ito dahilan para mapahalakak siya. Pinatugtog ni Kyla ang stereo sa sasakyan. Hindi nito sinabi sa kanya kung anong rason ang hiwalayan ng mga ito noon. Bagamat nagtataka ay hindi na siya nagtanong at nangulit. Nang manligaw at naging sila ni Jordan ay chaperone at third wheel ito para malibang kahit paano. Hanggang ngayon ay may suspetsya siyang hindi pa rin nakaka-move on si Kyla kay James. Kumuway siya pagkababa mula sa kotse. Oh, akala ko rito ulit maghahaponan si Kyla. Salubong ni Jordan sa kanya at automatikong hinalikan siya sa labi. Himala nga Paano yung ex niya lumipat sa ospital namin? Same ward, nawala siguro sa mood. Tatawa-tawa niyang kwento. Inaasar mo pa, love. Ngumiti ang asawa niya. Natawa si Veron. Oo nga pala, dumating na si Tito Rafael dahil birthday ni Lola. Tumawag si Mommy, doon daw tayo mag-dinner. Pag-iba niya ng usapan. Mahilig si Lola Criselda sa pastry, di ba, love? Bibili ako. May shop malapit sa mall. Pwede ba siyang kumain ng matamis? Anong asawa niya? In moderation, ako narito, love. Tutulungan niya sana ang asawa sa paghanda ng mga plato pero sinaway siya nito. Just sit and relax. Ani Jordan. Pabiro siyang umirap ngunit napangiti rin naman. Nang matapos ang shift, kinabukasan ay nauna siya kay Kyla. Nag-moto-taxi na lang si Veron para mabilis. Pinalitan niya ng off-shoulder blouse at slacks ang kaninang dress. Muntik niya pang makalimutang magmomotor sila ng asawa. Veron, Jordan. Happy birthday, Lola! Humalik siya sa noo ng matanda habang nagmano naman dito si Jordan. 65 years old na ang kanyang Lola Criselda. Lulan ito ng wheelchair at sa gilid ay ang caregiver nito. Salamat dito, nag-abala pa kayo. Anang matanda at niyakap ang kahon ng cassava cake. Hinihinay, Lola ha, isang cookie kada linggo. Pangaasar ni Veron. Nangasim ang mukha ni Lola Criselda. Sunod na namataan at binati rin sila ng kanyang Mommy Grace at Daddy Robin. Dito na tayo sa kusina. Naghihintay ang pagkain. Anang kanyang daddy. See? This is a fiesta, anak. Biro ng mami niya tungkol sa mahabang dining table na puno ng iba't ibang putahe. Maya-maya pa ay dinagsa ang buong mansyon ng mga kaanak nila, lalo na ang mga batang pinsan at pamangkin. Istriktong dinner muna bago inuman lalo't may mga bata. Lalong umingay ang dining nang pumasok sina Tito Rafael at ang asawa nitong si Tita Lizzie. Ang napakatalino kong pamangkin. Biruin mo, nursing graduate na, cum laude pa. Anito. Manas na tatay syempre. Singit ng daddy niya. Excuse me, valedictorian ako nung elementary. Hindi nagpatalo ang kanyang ina. Nagtawanan sila. Ang babata niyo pa nung ikasal kayo Kailan kayo mag-aanak? Anong isa sa mga tiyahin niya? Nagkatinginan sila ni Jordan. Hindi po muna. We're still enjoying our marriage. Mahirap na kapag may bata. Awkward niyang sagot. Sabagay. Mahirap nga at pareho kayong may kanya-kanyang career. Siman itong si Jordan. Sabat ni Tita Lizzie. Sasampa pa lang po sa barko, tita. Paglalinaw ni Jordan, natahimik ang mesa. Soon, diva love, inaasikaso pa po ni Jordan ang mga documents. Nakangiting dugtong ni Veron. Ilang taon ka ng tenga? Kunot noong bulalas ng Tito Rafael. Hindi naman po tenga, tito. Floor supervisor po ako sa JB Malls. Tugon ni Jordan. May hiring sa inyo, Raf. Ipasok mo si Jordan. Udyok ng daddy niya sa kanyang tsuhin. Salamat po pero may kausap na rin po ako. Tigil ng asawa niya. Habang nandito ka pa, mag-anak na kayo. Bigyan nyo na ng apo ang Kuya Robin at Ate Grace.
Natatawang biro ni Tito Rafael. Yun ay kung hindi natutuloy si Veron abroad, pinag-iisipan mo pa rin ba anak? Singit ng mami niya. Dumagundong ang dibdib niya sa kaba. Anong abroad? Bulong ni Jordan. Palihim niyang hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa na tila pinipigilan ng asawang magsalita. Kinukonsider ko lang, mommy. Sayang din kasing opportunities doon. Paliwanag niya. Sumang-ayon ang mga relatives niya. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Jordan. Ngunit hindi ito umimik. Imbes ay tinanggal ng lalaki ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Kunwaring nakisabay sa tawanan at biruan si Veron. Kahit natutunaw na siya sa takot matapos malaman ni Jordan ang balak niya. Tulog na si Lola Crisalda kasama ng mga bata roon. Inuman session na lang. Nagrason siyang maaga pa sila bukas ni Jordan sa trabaho kaya kailangan na rin nilang umalis. Jordan. Paulit-ulit niyang tawag sa asawa. Wala itong kibo hanggang sa nakauwi sila. Jordan, yung kanina. Magkapahangi lang ako. Ilak mong pinto. Sa halip ay tugon ito. Mag-usap tayo, love. Kinakabahang pakiusap niya rito. Anong pag-uusapan, Veron? Pahinga ka na. Gumapang ang lamig sa sikmura niya. Yung kanina, hindi niya maituloy ang sasabihin. Alin, yung nagmukha akong tanga. Angil nito. Jordan, hindi sa ganun. Depensa niya. Balak mo mag-abroad. Bakit di mo sinasabi sa akin? Ano pong hindi mo sinasabi sa akin, ha? Wala akong kamalay-malay na gusto mong umalis. Na gusto mong iwan ako. Pakinggan mo muna ako, love. Natakot ako nung sinabi mong magkakaroon na tayo ng anak. Sinabi ko kay mami na hindi pa ako handa. I don't think kaya ng sitwasyon natin ang bumuhay ng bata, Jordan. Wala kang tiwala sa akin. Tanging saad ang asawa niya. May tiwala ako sa iyo, love. Napapaisip lang ako. Sinusuportahan mo ang pamilya mo. At wala naman akong problema ron. Pero kasi, financially, buwelo ni Veron. Baka hindi natin kayanin sa ngayon na magkaanak. Kaya nga ang plano ko, subukan ko na lang na mag-abroad para mas makapag-ipon na tayo. Naiiyak niyang paliwanag. Hindi maipinta ang mukha ng asawa niya. Kahit anong ingat yata niya, nagtutunog insulto pa rin iyon. Love, wag ka magalit. Naghahanap ako ng tiyempo para sabihin yun sa'yo. Hindi naman kita iiwan eh. I'm just so scared. Ibang usapan na kasi yun. Natatakot ako. Gusto ko siguradong secure ng savings natin para hindi tayo magipit. Pagpapatuloy niya nang hindi ito kumibo. Magpahinga na tayo. Imbes ay sagot ni Jordan. Tumango siya. Ayaw rin niyang pahabain ang usapan. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. I'm sorry, love. Pag-aalo niya sa asawa. Pinapakaramdaman niya si Jordan. Batid niyang nagtatampo ito dahil hindi ito tumugon. Love, kunin mo na to. Dagdag mo na sa panggastos mo. Alok ni Veron sabay bukas ng wallet kinabukasan. Matapos niyang magbihis ay naabutan niya si Jordan na nagsasalansa ng mga papeles. Kumunot ang noo ng lalaki. May pera naman ako, Veron. Bakas ng iritasyon sa boses nito. Nabigla si Veron. Natahimik siya. May hangover pa yata sila sa sagutan kagabi. Alam kong may pera ka, love. In case ma-short ka, para maipapadala ka pa kay mama. Kaya ko, Veron. At least magkaroon ka ng konting tiwala sa akin na kaya ko. Sumibol ang inis sa dibdib niya. Gayon pa man ay kinalma niya ang sarili. Jordan, wag mo namang masamain. I'm trying to help you as your wife. Ikaw na nga rito sa bahay, pati sa inyo. Hayaan mong tulungan kita. Oo, salamat. Pero kaya ko naman, Veron. Bakit hindi mo idagdag sa savings mo para hindi ka na umalis? Sarkastikong tugon nito. Ano ba talagang problema mo, Jordan? Akala ko nag-usap na tayo. Ibinagsak nito ang hawak ng folder. Huwag mong iparamdam sa akin na loser ako, Veron. Mariin siyang napalunok. Kumibot-kibot ang labi niya. Namuo ang luha sa mga mata niya kaya pinalis niya yun agad. Tila nang hina si Jordan. Love, I'm sorry. Ayokong pagbuntanan ka ng inis sa sarili ko. Hindi ko sinasadya. Pagod nitong wika sa kana pabuntong hininga. No, sorry. Ako itong namimilit. Malilate na ako. Tipid niyang sagot dito. Masama ang loob niyang nagtungo sa ospital. Kahit sa trabaho ay sumasagi sa isip niya ang argumento nila.
Sa kabilang banda ay frustrated si Jordan. Bumaba ang tingin niya sa sarili. Ang kapal ng apog niyang hinga ng anak si Veron, gasino na nga ang kita niya ay may kahati pa. Aminado siyang mataas ang kanyang pride, kaya nga hindi siya humihingi kay Veron. Pati ang alok ng Tito Rafael nito ay ayaw niya rin. Masakit man ay kuha niya ang punto ng asawa. Hindi pa nga sila handa. Paano kung nagsisisi na siyang akong pinakasalan niya? Ilang kilometro lang ang layo ni Veron sa akin. Hindi na ako mapalagay. Ito pang balak niya mag-abroad. Hindi ako papayag. Ani Jordan sa sarili. Nag-away na sila kagabi. Pati ba naman kinabukasan ay nagkasagutan pa rin sila. Hindi pwede yon. Dapat mamaya ay magkaayos na sila ng asawa niya. Nasa gate na siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nak, tinisingal na kami ng landlord. Nasaid sa kuryente at tubig yung ipinadala mo. May extra ka pa ba? Bungad ng Mama Carla niya sa linya. Kakapadala ko pa lang, ma. Akala ko sapat na yun sa mga bayarin. Pigil ang inis sa boses niya. Anak naman, alangang hindi kami kumain. Alam mo ang presyo ng mga bilihin ngayon. Hindi naman siguro magagalit ang asawa mo. Rason ng ina. Hanggang ngayon ay ayaw tanggapin ng kanyang ina na nag-asawa na siya. Ni hindi nga ito dumalo noong kasal nila ni Veron. Bakit naman magagalit si Veron? Sige po, papadala ko na lang, ma. Napipilitan niyang sagot. Dumoble ang iritasyon niya nang hindi gumana ang makina ng motor. Mahina siyang napamura. May bumusina mula sa malayo. Jordan? Anang pamilyar na tinig. Okay la, kanina pa pumasok si Veron. Anya rito. Late nga ako Nasiraan ka ba? Sabay ka na sa akin. Sa ospital din ako. Ihatid ko muna lunchbox ni Veron. Anya pagkasakay sa kotse ni Kyla. Pwede namang idaan kita sa mall. Ako na lang mag-aabot niyan kay Veron. Suwestyon ng babae. Salamat, pero maaabala pa kita. Magta-tricycle na lang ako papuntang mall. Anya, nag-away kayo? Komento nito. Umiling siya. Mahal na mahal mo si Veron, no? Oo naman. Sayang. Sana makita niya yan. Makahulog ang sambit ni Kyla. Kumunot ang noo niya. Alam naman natin ang kinagisnan niyang lifestyle. Veron grew up financially stable, so valid na mag-alala siya sa pagkakaroon ng anak. Sana lang mas makita ni Veron ang efforts mo kumpara sa financial concerns niya. Ani Kyla, hindi niya nagustuhan ang pahayag nito. Pinapakita ko yun sa kanya, Kyla. Alam ko na appreciate niya ako. Pagtatanggol niya sa asawa, humalakhak si Kyla. Puno iyon ng sarkasmo. Really? I don't think so. Ibang sinasabi niya sa akin. Imbes ay sabi nito. Samantala ng oras na ng break ay nagtungo si Veron sa katapat na convenience store ng ospital. Nurse Ramos, are you okay? Rinig niyang tanong ni Doc Flores. Sakalang namalaya ni Veron na kanina pa siya nakatulala. Yes Doc, okay lang po ako. Gulat niyang bulalas. Kanina pa kita tinatawag. Makikiupo sana ako. Anito sabay pakita ng in-order na sandwiches. Sige po. Tugon niya. Tahimik siyang humigop ng kape. Natigilan siya nang makitang nakatingin ang doktor. Natawa ito. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo na kaya po ako rito? Tipid ng ngumiti si Veron. Of course. Normal face ko lang this week ang magbukang busangot, Doc. Rason niya. Baka makatulong ang sandwich. Alok nito. Natawa siya. I don't think so. Pero thank you, Doc. Can we talk as old friends? Nakangiting panimula nito. Bahagya siyang nagulat. Masaya akong makatrabaho ka in the same ward, Veron. You were one of my inspirations to pursue med school. Don't get me wrong. Nakamove on na ako. Masaya ako para sa inyo ni Jordan. Astig nga Meant to be kayo. You know, proud lang ako na maging successful tayo sa pinili nating careers. Kuwento ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Veron. Akala niya ay kung ano na ang sasabihin nito. Ang galing mo rin, James. I'm just so curious. Lumipat ka ba rito sa Santa Ana para kay Kyla? Hindi pa siya nagkaka-boyfriend pagkatapos niyo maghiwalay. Ayoko namang guluhin mo siya at saktan ulit. Kunot noong tanong niya. Pabirong itinaas ng doktor ang parehong mga palad. Wow, kalma. How dare you assume I was the one who hurt her? Halakhak nito.
Sorry. Napapahiyang sagot niya. Santa Ana is a fresh environment. Gusto ko ng bagong lugar. Kibit balikat nitong tugon. Yung sa amin ni Kyla, like I said, nakamove on na ako. Matagal na yun at hindi ko siya sinaktan. Ako pa nga ang sinaktan niya eh. Siya to nakipaghiwalay sa akin without even explaining why. Dagdag nito. Talaga? Nagtatakang tanong niya. Kung si Kyla ang nag-initiate ng breakup nang wala man lang dahilan, bakit broken-hearted ito? Kahit tinutukso niya ang kaibigan sa doktor, ay tila wala rin iyong kialam. Nag-aalala siya. Baka may problema si Kyla. Yes, really. Now, Nurse Ramos, let's get back to work. Ani Doc Flores sa formal na tono. Akmang tatawagan naman ni Jordan ang numero ni Veron nang huminto sila sa parking lot ng ospital. Oh, ayun pala si Veron. At Doc Flores? Ani Kyla. Transparent glass ang dingding ng convenience store. Kausap ni Veron ang lalaking doktor. Nahuli niya pa ang asawa na tumawa sa kung anong sinabi ng doktor. Pamilyar sa kanya ang lalaki. Dating maniligaw ito ni Veron, pero sa pagkakaalam niya ay si Kyla ang naging nobya nito. Ex mo siya, di ba? Pagkukumpirma niya. Hindi kami nagtagal. Si Veron kasi talaga ang tipo niya. Hala, sorry. Don't get me wrong, Jordan ah. That was all in the past. Bawi nito sa sinabi. May kung anong nabasag sa dibdib ni Jordan. Nagsiselo siya. Ito na nga ang pinakamalaki niyang insecurity. Sige Kyla, salamat ulit. Mag-uuna na ako. Nagmamadali niyang paalam. Pinigilan pa siya ng babae pero tila bingi siyang umalis. Samantala ay hindi man lang nakita ni Veron ni Anino ni Kyla sa ward. Wala rin ang kotse nito sa parking lot. Pumasok ka ba? Didn't see you. May ikukwento pa naman ako. Ikaw may hindi ka sinasabi sa akin tungkol sa inyo ni James. Text message niya sa numero nito. Nag-book siya ng mototaxi para makauwi agad. Taliwas sa nakasanayang malinis at tahimik na bahay, ay bumungad sa kanya ang mga bote ng alak doon. Jordan? Love? Napasalampak ang asawa sa sofa. Lasing na lasing ka. Dismayadong bulong niya. Langhap sa hangin ang amoy ng alak. Kukuha na sana siya ng basang towel nang makita ang itsura ng kusina. Tambak ang hugasin sa lababo. Puno ng kalat ang mesa at may lunchbox doon. Baon niya ba to? Hindi siya pumasok sa trabaho? Tanong niya sa sarili. Uminit ang ulo niya. Ganun ba kalala ang pagtatampo ni Jordan sa kanya? Veron. Tawag ni Jordan. Naiiyak siya sa sobrang inis. Veron, mahal mo pa ba ako? Bulong pa ng asawa niya at muling nakatulog. Huminga siya ng malalim. Imbis na magpahinga ay itinuon niya ang oras sa paglilinis. Hating gabi nang magising si Jordan. Love, kumain ka na ba? Tanong nito. Yung luto mong adobo, ininit ko lang. Anya, mabigat ang dibdib ni Veron. Para siyang sasabog. Kunwari ay abala siya sa pagmop ng sahig. Naistatwa siya nang yakapin siya ni Jordan mula sa likuran. I'm sorry, love. Bulong ng asawa. Sabihin mo na. Galit ka sa akin. Nagkikimkim ka, Jordan. Alam ko namang kasalanan ko eh. Sabihin mo para hindi tayo sumasabog. Hindi ang dadaanin mo ako sa ganito. Giralgal ang boses niya. Humigpit ang yakap ng asawa. I'm sorry. Ulit nito. Napahikbi siya. Pasensya na, Veron. Hindi ito ang buhay na pinangako ko para sa atin. Ang hina ko bilang lalaki. Ang hina ko bilang asawa. Naiintindihan ko kung nagdududa ka. Ang totoo, natatakot lang ako na ma-realize mo na loser ang pinakasalan mo. Baka kasi sakali magkaanak tayo. Wala nang rason para iwan mo ako. Ang selfish ko, Veron. Nabasag din ang tinig nito. Bakit ka pa natatakot? Ikaw nga ang pinili ko. Naiiritang sagot niya. Nagkukulang ba siya kay Jordan para matakot ito? Exactly. Ako ang pinili mo sa dami ng mga maniligaw mo noon. Nasaan ako ngayon? Malayo sa pangarap ko. Hindi pa successful. Kung makakita ka ng iba, maiintindihan ko. Sandali nga. Putol ni Veron saka humarap sa lalaki. Ano makakita ko ng iba? Pinaglaban kita sa parents ko. Tapos maghahanap ako ng iba? You're not making any sense.
Singhal niya. You deserve someone better. Walang ganang saad ni Jordan. Hindi ko kailangan ng better kung hindi ikaw. Ikaw ang pinakasalan ko dahil ikaw ang mahal ko. Kasal na tayo. Hindi na basta girlfriend-boyfriend. Kasal tayo, remember that? Ano ba tong sinasabi mo, Jordan? Nangilid ang luha sa mga mata ng asawa. May humaplo sa puso ni Veron. Tinawid niya ang kaunting distansya nila saka hinagkan ang labi nito. Mariin niyang hinapit ang batok ng asawa para mas lumalim ang kanilang halik. Mahal na mahal kita, Veron. Marahan itong sambit. Halo-halo ang kanyang emosyon ngunit nangingibabaw ang kagustuhang patunayan dito na ito ang mahal niya. Dala ng bugso ng damdamin ay pinagsaluhan nila ang gabing iyon. I love you more, Jordan. Pahabol niya pang bulong. Magaan ang pag-uusap nila kinabukasan. Naibsan ng tinik sa dibdib ni Veron. Ganun talaga siguro. Parte ng relasyon ang mga argumento. Noon pa man ay talagang hindi sila makatagal na magkaaway. They love each other so much kaya inaayos nila agad ang mga hindi pagkakaunawaan. Maging sa trabaho ay maaliwalas ang ngiti ni Veron. Close kayo ni Kyla, di ba? Hindi ko siya nakikita. Sambit ng kasamahan. Wala siya ngayon? Tanong niya. Wala. 4 consecutive days. Baka nag-file ng leave. Anito. Kunot noon niyang tiningnan ang cellphone. Wala ngang reply ang babae. Pupunta ako sa apartment niya mamaya. Anya. Sa kabilang banda ay ayaw ipaalam ni Jordan sa asawa niya na sira ang motor. Kakapadala niya pa lang sa kanyang ina. Paniguradong gagastusan iyon ni Veron kapag nalaman ito. Wala siyang choice kundi mag-commute muna. Jordan? Si Kyla iyon. Natigilan siya sa pagkumpuni. Sumilip siya sa gate. O Kyla, hindi mo ulit naabutan si Veron. Kanina pa siya umalis. Anya. Sira pa rin palang motor mo. Gusto mo, sumabay ka na lang. Imbes ay sagot ng babae. Wag na Kyla, salamat. Tanggi niya rito. Akala ni Jordan ay normal na pagmamalasakit lang yun. Pero hindi niya maiwasang lagyan ng mali siya ang ginagawa nito. Sa sumunod na mga araw kasi ay nagiiwan si Kyla ng pagkain sa guard para ibigay sa kanya. Bagay na pinapamigay niya lang din dahil hindi siya komportable. Sir, burger at gape galing kay nurse. Admirer mo yata, sir. Kantsaw ng gwardya. Umiling siya. Sa'yo na lang, kuya. Sa susunod, huwag niyo na pong tanggapin. O kung magbigay ulit, sa'yo na lang din po. Bilin niya. Inuutusan ba siya ni Veron? Imposible. Pag ganitong oras, abala na si Veron sa mga pasyente. At baka niya ako papadalhan. Alam niyang may baon ako eh. Anya sa sarili. Sasabihin niya ba kay Veron? Magkaibigan ang dalawa. Paano kung masira niya ang samahan ng mga ito? Pero sa ikinikilos ni Kyla ay baka sila naman ni Veron ang masira. Pauwi na siya nang namataan ng kotse ni Kyla. Hindi niya alam kung pumapasok pa ba ito sa ospital. Hindi siya makatiis kaya kinumpronta na niya ang babae. Jordan, humihikbi nitong bungad. Sandali siyang natigilan. Jordan, pwede mo ba akong samahan? Wala akong ibang mapuntahan eh. Pakiusap ni Kyla. Mukha itong nakainom. Ano ba to, Kyla? Sa halip ay tugon niya. Lalong humagulgol ang babae dahilan para pagtinginan sila ng mga dumadaan. Please, kahit saglit lang. Can you drive me home? Nahihilo ako eh. Hindi ko kayang magmaneho. Dagdag nito. Tatawagan ko si Veron. Anya. This would be the last time na mag-request ako. Titigil na ako, Jordan. Ngayon lang. Please drive me home. Sambit ni Kyla. Tumango siya. Kahit paano ay kaibigan niya na rin ang babae. Gusto niyang unawain ito. Kapag may nangyaring masama kay Kyla ay masasaktan si Veron. Konsensya niya ang kalaban niya. Huwag ka masyadong maglasing. Hindi mo naman pala kaya. Paalala niya rito. Ang swerte ni Veron, pero ang bobo niya. Hindi kanya ma-appreciate eh. Disappointed siya sa buhay niyong dalawa, Jordan. Disappointed siya sa'yo, ramdam mo yun. Garalgal ang boses nito. Humigpit ang hawak ni Jordan sa manibela. Ako, Jordan, nakikita ko lahat ng efforts mo. Mula pa noon. Gustong gusto kita. Hindi nga gusto eh. Mahal na mahal kita. Wala akong mahanap na lalaking gaya mo.
Pero sinasayang ka lang ni Veron. Ang bobo niya. Umiiyak nitong dugtong. Umigting ang panga ni Jordan. Inapakan niya ang gas para mabilis silang makarating sa apartment nito. Sabi pa ni Veron, nababother siya sa sitwasyon mo. Na-outgrow ka rin niya. Walang natupad sa lahat ng plano niyo. Hindi mo pa naisip na baka nagsisisi siya? Si Doc Flores, si James Flores na maniligaw niya noon. Doktor na. Ikaw, Jordan, baka iwan ka niya. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Jordan, ako na lang. Hindi kita iiwan. Agad siya nagpreno sa tapat ng apartment nito. Alis na ako, Kyla. Parin mong sinabi mo. Tumigil ka na. Mahalaga ka para kay Veron. Huwag mong sirain ang tingin niya sa'yo. Huwag mo kaming sirain. Mahal na mahal kong asawa ko. Anya, nang bumaba siya ay hinabol pa rin siya ni Kyla. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Sinungga ba ng babae ang kanyang labi? Samantala ay nag-text si Veron kay Jordan. Dadaan muna siya kay Kyla bago umuwi. Ano na kayang nangyari sa kaibigan niya? Ganun na lang ang pag-aalala niya rito. Biglang wala itong paramdam. Hindi siya sanay. Dito na lang po. Ani niya sa tricycle driver. Halos kasabayan ng tricycle ang pagpasok ng kotse ni Kyla sa eskinita. Saan naman ang galing ng babaeng to? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng kotse. Umawang ang kanyang bibig nang si Jordan ang bumaba mula roon. Jordan? Bakit magkasama sila? Bulong niya. Parang huminto ang mundo niya sa sumunod na nangyari. Ang mga walang hiya, ang lakas ng loob maghalikan sa kalsada. Lakad-takbo siyang lumapit para hablutin ang buhok ni Kyla. Buong lakas niya itong sinampal. Kayong dalawa? Nanginginig niyang buliyaw. Veron, bulalas ni Jordan. Bakas ang takot sa mukha ng mga ito. Tinatrabaho mo palang asawa ko, kaya wala kang paramdam. Kailan pa? Veron, magpapaliwanag ako. Hindi ikaw ang kausap ko, Jordan, ha? Sumagot ka, Kyla. Kailan pa? Dahil ba kay Jordan kaya nakipaghiwalay ka kay James? Masayang-masaya ka ba nitong mga nakaraang araw na may problema kami? Hindi ka makahanap ng lalaki kasi may asawang gusto mo? I trusted you because you were my friend. Nakaabang ka na lang pala sa amin. Walang yaka. Napahagulhol siya. I'm sorry, Veron. Hindi ko sinasadya. Ani Kyla. Alin ang hindi mo sinasadya? Yang kalandian mo? Angil niya. Kyla, sabihin mong totoo. Pumunta ka sa mall at nakiusap kang ihatid ka rito sa apartment mo. Lasing ka, kaya hindi ka nakapag-drive. Itong request mo, Kyla. Pagkatapos itigil ka na, diba? Titigilan mo na ako, diba? Udyok dito ni Jordan. Titigilan? Ibig sabihin, matagal niyo nang ginagawa to? Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Veron, hindi. Walang kami, love. Ayoko masira kayong dalawa kaya hindi ko masabi sa'yo. Dagdag pa nito. Tinabig niya ang kamay ng asawa niya nang magtangka itong hawakan siya. Love, please. Hinatid ko lang si Kyla. Pakinig ka muna sa akin. Nagmamalasakit lang ako. Pag may nangyaring masama sa kanya sa daan, alam ko mahihirapan ka rin. Mag-usap tayo sa bahay. Umuwi na tayo, love. Ngunit masyadong manhid ang dibdib ni Veron. Mas kapani-paniwala ang nakita niya kanina. Ayoko na. Pailing-iling niyang sambit. Veron, huwag ganito. Tapos na tayo. Pinal niyang saad. Veron, ayoko. Kahit kailan, hindi ako naganap ng iba. Tama ka, Jordan. I deserve someone better than you. Nagsisisi akong ikaw ang pinakasalan ko. Angil niya sa lalaki. Dumaan ang sakit sa mga mata nito. Pero di hamak na mas nadurog ang pagkatao ni Veron. Paanong pinagstaksalan siya ng mga taong pinakaimportante sa kanyang buhay. Wala na siyang pakialam kung magsama ang dalawa. Naghanap siya ng tricycle at nang makauwi ay agad siyang nag-alsa balutan. Jordan, mo lang nagpakita ka. Salubong ng mama ni Jordan nang magtungo siya sa bahay nito. Wala nang mga gamit si Veron sa bahay nila. Para siyang mababaliw. Masyadong nandidilim ang paningin ni Jordan. Kulang na lang ay pagbuhatan niya ng kamay si Kyla sa galit niya rito. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Sinasabi ko na sa'yo, ang taas ng pangarap mo. Laking mayaman si Veron.
Imposibleng makatagal yon sa mahirap na buhay. Sermon ng kanyang ina. Sa'yo na to, Ma. Oh, ang dami! Nagbago ang mood nito nang makita ang dalibuhing inabot niya. Sapat na siguro yan. Nag-resign ako. Gagawa ako ng paraan para makasampa sa barko. Kaya wala akong mabibigay sa susunod na mga buwan. Nagpaliwanag siya. Nag-away nga kayo ni Veron. Kuryosong tanong nito. Wala na kami, Ma. Naglandas ang luha sa kanyang pisngi. Pinalis niya yon. Natahimik ang mama niya. Bakit? Mahinang tanong nito. Imbes na sumagot ay isinubsob ni Jordan ang muka sa mga palad. Parang gripo ang mga luha niya. Tama ka, Jordan. I deserve someone better than you. Nagsisisi akong ikaw ang pinakasalan ko. Umukit ang sinabing iyon ni Veron sa isip niya. Ayaw niyang umiyak pero walang tigil iyon. Hindi naman yata kabawasan sa kanyang pagkalalaki ang magpakita ng kahinaan. Iniwan ako ni Veron, Ma. Gusto ko siyang sundan. Gusto ko magpaliwanag. Pero wala na akong mukhang maiharap sa asawa ko o sa pamilya niya. Nakakahiya ako, Ma. Galgal niyang bulong. Mahal na mahal ko si Veron. Dagdag niya pa. Diyos mio, ganyan na pala ang sitwasyon mo. Ngayon ka lang nagsabi. Dito ka muna. Magpahinga ka. Huwag mo nang intindihin ang mga bayarin. Pag-aalo ng kanyang ina. Mababaliw yata ako, Mama. Jordan, anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Magpahinga ka rito. Ano yung plano mo? Sasampa ka sa barko. O sige, mangungutang ulit ako. Naitawid na nga natin yung kolehiyo mo noon eh. Umiling siya. Hindi na kailangan, Ma. May natira naman dito. Siniguro ko lang na hindi kayo mawawalan habang naglalakad ako ng requirements. Sagot niya. Ayusin niyo yung relasyon ninyo. Kasal pa naman kayo. Nagtampo lang ako nung una kasi nagpakasal ka kaagad. Pero ang makita kang ganyan kalugmok, abay di ko rin naman kaya. Sapat na ito. Ayusin niyo ni Veron ang pagsasama ninyong dalawa. Anang ina. Tumango si Jordan. Iyon naman talaga ang balak niya. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na dala lang ang galit kaya nasabi iyon ni Veron. Gayunpaman, ay may parte ng isip niya ang naniniwalang nagsisisi ito sa pagpapakasal sa kanya. Ano ba talagang problema ninyo? Samantala ay tanong ng tita Lizzie ni Veron. Wala siyang ibang maisip na puntahan kundi ang tiyahin. Nakiusap siya ritong huwag sabihin sa mga magulang niya na roon siya makikituloy. Kakaalis lang din ng tito Rafael niya. Kung sa mansyon siya umuwi ay hindi siya tatantanan ng ina. At least ang tita Lizzie niya ay nakikinig lang. Away mag-asawa lang po. Pagsisinungaling niya rito. Complicated yata ang pinag-awayan ninyo para iwan mo si Jordan. Makahulugan itong sambit. Ayaw niyang dungisa ng image ng asawa. Natatakot din siyang kapag nakarating sa daddy niya, ang nangyari ay baka saktan nito si Jordan. Sa bagay, kung lalamig ang ulo mo sa paraang ito mas mabuti, kaysa pilitin mong magkasama kayo pero nagsasabong naman. Dagdag nito. Oo tita, salamat pala sa pagpapatuloy sa akin ha. Hindi naman po ako magtatagal. Ano ka ba, Veron? Stay here as long as you want. Wala rin naman akong kasama rito. Saulo nito ang bahay. May mga kasambahay pero stay out. Hirap magbuntis ang kanyang tita Lizzie. Tita, I don't want to be insensitive. Was Tito Rafael disappointed kasi nag-aalangan niyang banggit? Kasi hindi kami magkaanak. Ilang beses nang naitanong sa akin yan. Kalmadong patuloy nito, pero alam niyang apektado pa rin ang tiyahin. Through time, I learned how to accept the truth. Understanding ang Tito Rafael mo. Pero syempre, bilang babae at asawa, hindi ko maiwasang magalit. Sinusubukan pa rin namin lahat ng paraan, kaya I encouraged him to try other women. Tumawa ito. Namilog ang mga mata ni Veron. Alam mo na, marami siyang nakikilala sa iba't ibang lugar. Tanggap ko naman. Okay lang sa akin. Pagkaklaro pa nito. Tito Rafael cheated on you? Anya. No, iha. Nagalit siya sa akin. Kinoconsider namin ang surrogacy. Ina-assure ako ni Rafael na pinakasalan niya ako not because he wanted a child. You know what? I fell in love with him more. Puno ng kislap ang mga mata nito. Gumaan ang pakiramdam ni Veron. Mabuting lalaki si Jordan.
Tanda ko pa kung paanong ginisa siya ni Kuya Robin. Pati ang mga tito mo. Yung pinagdadaanan yung dalawa. Face lang yan. Normal part of marriage. Mahaba-haba pa ang dadaanan nyo. Sige na iha, magpahinga ka na. Anang tiyahin bago siya iwan sa silid. Tita, pigil niya sa pag-alis nito. Ano yon? Tita, nahuli ko kasing may ibang kasama si Jordan. Nabasag agad ang boses niya. Ibang kasama? Ulit ng tiyahin. Nag-iwas siya ng tingin. Ayaw niyang idetalye ang nangyari. Are you sure, Veron? Hindi sa ini-invalidate kita. Minsan, kapag inuunahan tayo ng emosyon natin, we tend to see things differently. Nag-usap man lang ba kayo? I saw what I saw. Malinaw ko nakita, tita. Nakipaghiwalay na ako kay Jordan. Anya, humapdi ang dibdib niya nang sumagi sa isip ang sinabi. Kusang lumabas sa bibig niya iyon dahil sa galit. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Veron, saad ang tiyahin saka lumapit at yumakap sa kanya. Ang bigat-bigat, tita. Buong gabi siyang umiyak sa bisig nito. Kinaumagahan ay mugto ang kanyang mga mata. Cheating is non-negotiable, Veron. Do you want to file an annulment? Tanong nito. I don't know. Naiiyak na naman siya. Si Jordan na nag-iisang lalaking minahal niya sa ganong paraan. Tila lalong nabiyak ang dibdib niya sa posibilidad ng annulment. Mahal ko si Jordan, tita. Hindi ko yata kakayanin. Hindi ko kayang makitang masaya siya sa iba. I can't let him go. Ganito na lang muna siguro. Kasal kami pero malayo sa isa't isa. Dagdag pa niya. Katunayan ay hiling niyang sana ay mali ang nakita niya. Pero hindi. Realidad mismo ang pangangabit ni Jordan at sa best friend niya pa. Please don't tell my parents about this. Ayoko malaman nila. Baka kung anong gawin ni Daddy kay Jordan. Pakiusap niya pa. Oo naman, iha, I understand. Assurance ng tiyahin sa kanya. Nag-resign si Veron sa Santa Ana Hospital. That was the best thing to do given her current situation. Abala siya sa pag-research ng agencies at job sites. Plano niya sana mag-apply sa mga hiring ng hospitals abroad. Pero may bahagi sa isip niya na tumatanggi sa ideyang iyon. Veron Miranda Ramos. Basa niya sa pangalang nasa resume. Kahit ang apelyido ni Jordan sa pangalan niya ay mabigat din sa dibdib. Peste, bakit ba nagdadalawang isip akong umalis? If he wants to explain things to me, sana hinanap niya ako. Nasaan siya ngayon? Wala. Kasi ang totoo, guilty siya sa panggagago sa akin. Bulong ni Veron. Walang salvation ang imahe ni Kyla sa isip niya. Nakasubaybay pala ito para manuklaw kapag may nakitang pagkakataon. Habang kay Jordan, nagtatalo ang puso niya kung pakikinggan ito o hindi. Parehong blocked sa contacts niya ang dalawa. Paano nagawa mo yun sa akin? Ninyo sa akin. All this time, tinutuhog mo kaming pareho. Kahit minsan hindi tayo nag-away dahil sa ibang babae. You're so loyal to me. Oh, magaling ka lang magtago. Mariing pumikit si Veron. My God, may patutunguhan pa ba ang marriage namin? Should I file an annulment? Anya sa sarili. Baka nawala na siya sa katinuan kakakulong sa kwarto. Rumihistro ang isang unregistered number sa kanyang phone. Hello? Anya. Hello? Ulit ni Veron nang walang sumagot. Veron, mag-usap tayo. Automatiko niyang pinatay ang tawag matapos mahimigan si Kyla. Mabilis din itong nag-text, tila inaasahan ang kanyang reaksyon. Jordan is innocent, Veron. Kung maayos ang pakitungo niya sa akin, it's because he respects me as your friend. Ako ang may gusto kay Jordan. Walang namamagitan sa amin. Pangarapin ko man, hindi yun matutupad. Dahil ikaw ang mahal niya. Ikaw lang, Veron. Maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad. I'm so sorry, Veron. Nagmahal ako lang hindi sa akin. Mahabang text message nito. Buti alam mo. Nanggigigil niyang angil sa screen. Lalong uminit ang ulo niya sa babae. Talagang hindi niya ito patatawarin. Block ulit ang numero nito sa kanya. Delikadong magpapasok ng gaya nitong ahas sa buhay nila. Tama ng isang pagkakamali. Kyla must learn her lesson.
I deserve someone better than you. Nagsisisi akong ikaw ang pinakasalan ko. Inaalala niya ang nasabi niya kay Jordan. Paniguradong nasaktan ito. Kung bakit naman kasi nagpadala siya agad sa galit at nagsalita ng mga bagay na hindi naman niya gustong sabihin. Tita, I need clarity. Lilinaw lang ang isip ko kung magkakausap kami ni Jordan. Pupuntahan ko po ang asawa ko. I hope we can save our marriage. Salamat po ulit. And I wish you great things in life. Paalam niya sa tiyahin. Kabadong sumilip si Veron sa siwang ng gate pagdating niya sa bahay nilang mag-asawa. Sarado ang pinto. Walang nakaparadang motor doon. Umalis si Jordan. Bulong niya. Sinubukan niyang hanapin ang asawa sa mall. Pero nag-resign na raw ito. Lakas loob siyang nagtungo sa bahay ng ina ni Jordan. Alam niyang malayo ang loob sa kanya ni Mama Carla. Kahit noong bago pa lang sila ni Jordan ay malamig na ang pakikitungo ng ginang sa kanya. Ano pat noong kasal ay wala ito. Nagtaka pa ang mga magulang niya noon. Pinagtakpan na lang ni Jordan ang kawalan nito ng presensya. Ma, magandang araw po. Hesitant niyang bati. Veron! Tila excited nitong bulalas. Bagay na ikinabigla niya. Hindi makapaniwala ang ginang sa bayakap sa kanya. Hindi po ba kayo galit sa akin? Tanong niya. Natunaw yata ang puso niya sa mainit itong reaksyon. Pasensya na, wala rin ako sa hulog. Pakiramdam ko kasi, inilalayo mo sa akin si Jordan noon. Nagulat ako sa plano niyong pagpapakasal agad. Rason nito, tumango si Veron. Naiintindihan ko po. Alalang-alala ako, Veron. Akala ko'y ayaw mo na sa anak ko. Diyos me, noon ko lang siya nakitang tumangis ng ganun. Nangingilid ang luha nito. Umiyak si Jordan? Parang naiiyak na rin niyang tanong. Humapdi ang dibdib niya sa narinig. Hiyang-hiya siya sa'yo, Veron. Dagdag pa ng ginang. Nasa loob po ba si Jordan, ma? Umaasang tanong niya. Umiling si Mama Carla. Kumunot naman ang noo niya. Sinuwerte si Jordan. Natanggap siya sa inaplayang niyang cruise. Balita nito, gumapang ang lamig sa sikmura niya. Masyadong masakit ang binitiwan niyang salita rito. Nakakainsulto ang nasabi niya. Baka hindi na bumalik si Jordan. Babalik naman po siya, di ba? Naiiyak niyang tanong. Oo naman. 5 months sa pagkakatanda ko ang kontrata niya. Pagkatapos daw ay pwede siyang magbakasyon. Nakangiting saad nito. Nakahinga ng maluwag si Veron. Hindi niya sinabi kung bakit kayo nagkahiwalay. Wala raw siyang mukhang ihaharap sa'yo. Pero babalik siya. Siyempre, babalikan ka niya. Gusto mong tumuloy mo na rito, anak? Alok pa ng biyanan niya. Sige po, ma. Nakiusap siyang doon muna mamalagi. Sagot ni Veron ang ilang gastusin sa apartment ni Mama Carla. Voluntaryo iyon. May 2 kapatid na babae si Jordan na kolehiyala pero minsanan kong umuwi. Madali naman siyang napalapit sa ginang. Veron, saluhan mo na ako. Yaya ni Mama Carla isang araw. Sorry po, ma. Masamang pakiramdam ko. Sinapo nito ang kanyang liig. Hindi ka naman mainit. Nagtatakang usal nito. Wala naman po akong lagnat. Medyo nahihilo lang po. May binili akong sopas. Baka gumaan ang pakiramdam mo. Upo ka lang dyan. Utos nito. Pagkagaling sa kusina ay iniabot nito ang mangkok ng sabaw. Ma, hindi pa rin ba tumatawag si Jordan? Nangihina niyang tanong. Ang bili niya kasi, tatawag siya kung may ipapadala siyang pera. Iniwanan niya kami ng panggastos bago siya umalis. Pahayag ni Mama Carla. Tumango si Veron. Bakit hindi ikaw ang tumawag? Nahihiya ka ba? Paano ako magsasorry kay Jordan, ma? Mahal na mahal ka nun. Imposibleng galit siya sa'yo. Nahihiya ka. Nahihiya rin siya. Magkakahiyaan pala kayo habang buhay. Eksaheradang singhal ng biyanan. Napakamot si Veron sa sentido. Akmang hihigop siya ng sabaw nang mapangiwi. Amoy ewan ng sopas. Agad niyang nilayo ang mangkok. Sorry, ma. Nasusuka po ako. Reklamo niya. Ha? Bakit? Anang ginang sabay amoy ng sabaw. Tinikman din ni Mama Carla ang sopas para makasiguro. Bagong luto ito, Veron. Masarap naman. Nagtataka nitong sabi.
Baka nanibago po ang sikmura ko. Bibihira po akong kumain eh. Paano ay sanay siyang ipinagluluto ni Jordan. Wala tuloy siyang ganang kumain ng mga nagdaang araw. Hindi mo nga kinain o natikman. Nasuka ka mo sa amoy. Buntis ka naman yata, Veron. Sa dami ng nangyari ay hindi niya na naisip ang posibilidad na iyon. Agad siyang ibinili ng ibiyanan ng pregnancy test kit. Halos magwala ang dibdib niya nang makita ang resulta. Veron, kamusta? Hiyaw ni Mama Carla mula sa labas ng banyo. Mangyak-ngiyak siyang lumabas at ipinakita rito ang resulta. Sinasabi ko ng haba, buntis ka! Buntis ka, Veron! Ako, magkakaapon ha ako! Halos ayaw nitong gumalaw siya sa takot na manghina ulit. Abala sa paglilinis ng kusina si Mama Carla nang tumunog ang cellphone nito. Ma, may tawag po. Anya. Sino? Saglit lang, mabula ang kamay ko eh. Siya na ang sumagot nang makita niya kung sino ang tumatawag. Jordan? Ni hindi niya na isatinig ang pangalan ng asawa. Nanginginig si Veron sa sobrang kaba. Ma, magkapatala po ako. Natigilan ang lalaki nang siya ang mabungaran sa screen. Sino yan, nak? Ani Mama Carla nang makalapit. Veron. Tawag ni Jordan sa pangalan niya. Tumango si Mama Carla. Sumenyas ito sa kanya na babalik muna sa kusina. Nandito ako sa apartment ni Mama Carla. Inanap kita eh. Umalis ka pala. Panimula niya. Nakatitig si Jordan sa kanya. Base sa background ng lalaki ay nasa cabin ito. Jordan? Love? Mahinang turan niya. Gumuhit ang ngiti sa labi ng lalaki. Love. Tugon nito. Bumuhos ang luha ni Veron. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya lahat ng nasabi ko, Jordan. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Hindi ko pinagsisisihan na naikasal tayo. I will cherish our marriage forever. I'm so sorry for not believing in you. Sunod-sunod niyang pahayag. Patawarin mo ko, love. Nagmamakaawang dagdag niya. Tanggap ko yun. Hindi pagkakamali ang sinabi mo para patawarin ko. Marami akong gustong sabihin. Sa ngayon, I hope you're proud of me. Isa sa mga pangako ko sa'yo, natupad na. Anang lalaki. I'm always proud of you. Babalik ka pa naman, di ba? Paninigurado niya. Marahang natawa si Jordan. Pag-uwi ko, mag-uusap tayo. Ikaw lang ang nasa isip ko, Veron. Kung bakit ako nandito, kung bakit gusto kong bumalik. We're not breaking up. Hindi tayo humarap sa altar para maghiwalay sa huli. Determinadong wika nito. Ibibigay ko kay mama ang cellphone. Paalam niya. Tahimik siya habang nag-uusap ang mag-ina. Binalingan siya ni Mama Carla sabay nguso sa kanyang tiyan. Umiling si Veron. Sa kanya i-reveal kapag nakabalik na si Jordan. Tumuwid siya ng upo nang iharap ng ginang ang screen sa kanya. Tatawag ako ulit. Saan ni Jordan? Mag-ingat ka, okay? I love you. Biling niya. Naalala niya tuloy ang unang palitan nila ng I love you. Si Jordan ang nag-initiate. Samantalang siya ay nag-inarte muna bago mag-reply. Ngayon ay tunog desperada siya. Lalo't alam niyang siya itong may kasalanan. I love you. Sagot ng lalaki. Bakit hindi mo sinabing buntis ka, Veron? Ani Mama Carla nang matapos ang tawag. Kilala ko siya kapag excited, ma. Hirap siyang mag-focus. Makalipas ang ilang araw ay sinamahan siya ni Mama Carla sa prenatal check-up. Maluwag ang dibdib ni Veron matapos ang maikling pag-uusap nila ni Jordan. Parang oras lang ang nagdaan at nagkaayos sila kaagad. Swerte niya at mahal na mahal siya ng asawa. Veron Ramos? Tawag ng nurse. Pagkakataon nga naman, si Kyla pa ang naroroon. Binaliwala niya ito. Malay niya bang lumipat pala sa karatig ospital ang babae. Common advices ang binigay ng doktora. Nang matapos ang appointment ay nagpaalam si Mama Carla na mag-restroom sandali. Kaya naiwan siya naghihintay sa pasilyo. Veron, pwede ba tayo mag-usap? Inis siyang umirap nang maulinigan si Kyla. Ang dami nating pinagsamahan. Don't tell me, tatapon mo lahat yon. We're best of friends. Noong hindi ko pa nalalaman na nanunuklaw ka pala. Pasaring niya rito. At huwag mo nga akong i-gaslight, Kyla. Tingin mo, ganun kadali ang nangyari para magkaayos tayo overnight?
Wala akong kamalay-malay na nagpapatuloy ako ng homewrecker sa buhay namin. Muntik pa kaming masira ni Jordan dahil nadamay siya sa galit ko. Paano mo nakasikmura yun? Marahas ang iling ng babae. No, Veron. I couldn't sleep after what happened. Gabi-gabi akong binabagabag ng konsensya ko. Lumuluhang rason ito. At alam mong deserve mo yan. For my peace of mind, lubayan mo ko. Kung may katiting na respeto ka para sa akin, umalis ka sa harapan ko. Mariing anya, dali-daling tumalima ang babae. Huminga siya ng malalim matapos sumikip ang dibdib. Tara na, Veron. Okay ka lang, anak? Ang sama ng timpla ng mukha mo. Anang biyanan niya pagbalik nito. Ganito po talaga ang mood kapag buntis. Parang panahon, pabago-bago. Biro niya na lang. Sa mga sumunod na araw ay natuloy ang pag-uusap nila ng asawa. Humingi pa siya ng picture nito. Nagdidiliryo ang pintig ng puso niya sa kakisigan ni Jordan sa uniformeng suot. Para siyang teenager na kinikilig sa kanyang crush. Konti na lang. Sambit ni Jordan. I miss you so much. Tugon niya. Sa punibero ng umpok sa tiyan. Mahihibang siya kakaisip sa magiging reaksyon ng lalaki kapag nalamang magkakaanak na sila. Hindi nagtagal ay 1 linggo na lang ang bubunuin ni Jordan. Kung mahila ang oras ay ginawa niya na. Hindi siya mapalagay. Kating-kati na siyang makita si Veron. Akala niya katapusan na ng pagsasama nila. Para siyang nalugmok matapos umalis ng walang paalam dito. Kung kaya ay tila nabuhay siya ulit nang makita ang asawa sa poder ng kanyang ina. Tol, barbecue raw sa Lido Deck. Yaya ni Rod, senior at kaibigan niya noong college. Long-time crew member na ito sa Shara Cruise. Kaya madali siyang na-recommend sa crewing agency. Sunod ako, kuya. Tatawag lang ako sa amin. Anya. Sige, habol ka. Bili nito. Nasa karagatan ngayon ang Shara Cruise patungong Vasco da Gama. Kamusta, anak? Bati ng mama niya pagsagot sa tawag niya. Maayos naman po. Magta-transfer ako ng pera mamaya. Naku anak, itago mo na lang. Binigyan ako ni Veron, pati allowance ng mga kapatid mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Jordan. Ma, wag niyo na nga pong tanggapin kung may iaabot si Veron. Saway niya sa ina. Ay, matigas ang ulo eh. Nahihiya raw kasi. Bakit ka mo siya mahihiya? Sasaluhin mo nga ang gastos. Gising ba si Veron, ma? Anya, sayang kung hindi niya makakausap ang asawa. Gustuhin man ni Jordan na ma-extend ang tawag, ay sinisikap niyang tiisin ang pagkamis kay Veron. Nagtitipid pa naman siya para sa internet fees. Nandoon kinabala eh. Hinatid ko siya kahapon pa. Ganitong oras, tulog pa siya anak. Untag nito. Tumango si Jordan. Baka abala ang asawa niya kaya hindi nasabi sa kanya ang tungkol doon. Ayaw niyang pasuluhin ito sa bahay nila, kaya mabuti na rin kasama ito ng mama niya o nasa mansyon ng mga magulang. Nagsorry pala ako. Nahiya ako sa kanila. Mabait pala sina Grace at Robin. Pinadeliveran nga ako ni Grace ng na-bake niyang cinnamon roll. Sorry anak ha. Kung sana tinanggap ko kayo noon, sana hindi ka na nagka-stress pa. Lukaret nanay mo eh. Sinserong dagdag ng mama niya. Malawak ang ngiti ni Jordan. Parang sasabog ang puso niya sa bilis ng pintig niyon. Magpapaparty nga si Robin eh. Sa bagay, ako ngang bayanan, grabe ang tuwa. Sila pa kayang magulang mismo ni Veron. Kwento pa nito. Party para saan, ma? Para sa apo namin. Bunyag nito. Prenting nagkakape ang mama niya. Tila hindi pa sabog ang ibinulgar sa kanya. Po, mama? Tigalgal na pag-uulit ni Jordan. Oo, ay Diyos me. Gulat na bulalas ni Mama Carla. Pinagalitan pa ng ina ang sarili. Buntis si Veron? Ani Jordan. Anak nako, inunahan ko pa si Veron. Bida-bida talaga. Hirit ng kanyang Mama Carla at pinatay ang video call. Hindi batid ni Jordan kung iiyak o tatawa. Napamura siya sabay suntok sa hangin. Bumagsak ang self-esteem niya noon dahil sa insecurity. Kaya sa tingin niya ay may ibang deserving para kay Veron. Ako ang first at last love ni Veron. Walang ibang deserving para sa kanya kundi ako. Ngayon, worth rin ako bilang tatay na magiging anak namin.
Buo ang loob niyang sambit sa sarili. Fulfilling sa kanya ang makitang unti-unting natutupad ang mga plano nila noon. Samantala ay hindi na rin magkamayaw ang excitement ni Veron sa pagbabalik ng asawa. Isang araw na lang ang hihintayin niya. Dad, masyadong enggrande. Hindi pa naman ako nanganganak ko. Tutol ni Veron sa ama. Mahihirapan ka namang mag-party kung bagong panganak ka. Nakangiwing untag nito. Huwag kang gagaya sa mami mo, reklamador. Kansyaw ng Lola Criselda niya. Natatawang umiling si Veron. Ang alam ng mga ito ay nasa barko ang asawa niya. Hindi niya nasabi na muntik silang maghiwalay. Unnecessary stress lang yun. Besides, maiirita siya kung mauungkat ang nangyari. Ang importante ay nagkaayos na sila. Balae, tama na siguro itong mga lobo ano? Rinig niyang tanong ni Mama Carla sa kanyang Mommy Grace. Oo, okay na yan. Anang kanyang mommy. Katulong ng mga ito sa pagdidisenyo ang mga hipag niya. Nagkalat ang mga inflated balloon sa sahig. Sa mansyon nila ang venue ng party. Preparation iyon para sa gender reveal bukas. Timing sa pag-uwi ni Jordan. Ma'am Veron, may delivery po ng bulaklak. Anunsyo ng kasambahay. Nagpalitan ng tingin ang mga naroon. Nag-order po kayo? Nagtatakang tanong ni Veron sa biyanan. No, baka ang mami mo. Hindi, balae, nag-order ka? Ay, balae, hindi. Go check it. Utos ng ama sa kanya. Tinungo ni Veron ang pinto. Baka pakulo ng pamilya ang surprise delivery na yon. Hello kuya, para sa akin po. Anya sa delivery boy. Flowers for Mrs. Veron Ramos. Iniabot ng lalaki ang bouquet. Tama naman ang pangalang nasa card. Kagat-labi siyang ngumiti nang mapagtantong baka si Jordan ang nagpa-deliver. Thank you kuya. Anya at isasara na sada ang pinto. Wait, meron pa ma'am. Oh, ano po yun? Magdi-deliver pa po ako ng halik. Nagpunting ang tenga niya. Excuse me? Asik niya rito. Natigilan siya nang humalakak ang lalaki. Sorry, akala ko kasi na mismong halik ko. Anito sabay ayos ng sombrerong suot. Umawang ang bibig ni Veron. Mabilis ang pagkurap ng mga mata niya. Hindi makapaniwala na nakatayo sa harap niya si Jordan. Love! Bulalas niya sa kasinunggaban ito ng yakap. Ni hindi rumihistro ang muka o boses nito dahil nakaprogram sa isip niya na bukas pa ang dating nito. Love, God, I miss you so much. Bulong ni Jordan. Pumalibot ang bisig nito sa kanyang bewang. Humikbi si Veron. Punong-puno ng emosyon ang kanyang dibdib. Posible palang mapahugulhol sa sobrang saya. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka ngayon? Sana nasundo ka namin. Ako may tanong, love. Bakit hindi mo sinabing magiging parents na tayo? Naluluhang saad ng asawa. Marahan itong hinawakan ang kanyang baby bump. Alam mo? Sorry, Veron anak, nadulas ako eh. Tinig iyon ni Mama Carla. Paglingon niya sa pinto ay nakadungaw ang buo niyang pamilya sa kanilang dalawa. Nagtawanan sila. Kiss! Hiyaw ni Lola Criselda. Umugong tuloy ang asaran. Mamaya na mama, pagod pa yan si Jordan. Sabat ng kanyang daddy. KJ ka talaga? Pasaring ng mami niya rito. Tss, kung naiinggit ka, darling, magsabi ka lang. Natatawang sinaway ang mga ito ni Veron. Inaagaw niyo ang moment namin eh. Sige na po, Chupi. Biro niya sa mga ito. At nang maiwan sila ay agad na hinuli ni Jordan ang halik ang kanyang labi. Tita Lizzie. Bati niya nang dumating ang tiyahin. Ngiting-ngiti itong pinagmasdan sila ni Jordan. Mabuti nga't si Tita Lizzie niya lang ang pinagsabihan niya ng nangyari. Mali naman pala ang nakita niya. Masaya ko para sa inyo. Ani Tita Lizzie. Thank you so much, Tita. Kapag nanganak ako, nadalawin ka namin palagi ni baby. Pangako ni Veron. Hindi na kailangan, Veron. Kasi ako ang pupunta sa inyo. Hirit nito. Baby boy ang pinagbubuntis ni Veron. Matapos ang party ay lumipat na rin sila ni Jordan sa sarili nilang bahay. Alaga naman iyon ang kinuha niyang caretaker, kaya dinatnan nilang malinis at organized. Nag-resign ako sa Santa Ana, love. Kapag nanganak ako, maghahanap ulit ako ng trabaho. Kahit na hindi as nurse,
Pwedeng teacher o online job. Anywhere is fine. Basta magagamit kong experience ko sa medical field. Kwento niya sa asawa. Niluluto nito ang cravings niyang cheesy caldereta. Kung yan ang plano mo, love, don't rush. Hindi kita inoobliga, okay? Ani Jordan. Ngumiti si Veron. Gusto niyang i-bring up ang nangyari noon. Sa tingin niya ay importanteng tuluyan nilang bigyan iyon ng closure para makausad sila. I'm sorry sa lahat ng pagkakamali ko. Ayoko maulit yun, Jordan. I was disappointed, yes. Pinangunahan kasi ako ng pressure at takot. Hindi ko alam na ganun ang dating sa'yo. Naakala mo loser ang tingin ko sa'yo. Pagbubukas niya ng usapan. I always believe in you. I am always proud of you. Dagdag niya pa. Pinatay ni Jordan ang stove. Hinanda muna ng asawang pagkain bago naupo sa kanyang tabi. Minasahe nito ang palad niya. May mali rin ako. I was insecure and unsuccessful man. Pinipilit kong pinangahawakan noon na ako mahal mo. Kaso, nahihiya ako sa'yo. Sa pamilya mo, pati na rin sa pamilya ko. Natatalo ko ng mga duda ko sa sarili. Lalo na nang makita kitang tumatawa habang kausap si Flores. Dating maniligaw mong doktor na. Pag-amin nito, umayos ng upo si Veron. Ha? Kailan? At saan? Sa ospital? Sunod-sunod niyang tanong. Nag-away tayo. Hatid ko sana ang lunchbox mo. Sira pala motor ko. Sumabay ako kay Kyla. Tapos, nasa convenience store kayong dalawa. That time na umuwi akong langu-langu ka sa alak, tumango ang asawa niya. Saka, speaking of Kyla, I don't think kaya ko siyang i-welcome ulit sa buhay natin. Mahirap makalimot. Hindi ko pa talaga kaya. Marami kaming pinagsamahan, but it's not a guarantee na papatawarin ko siya. Rason niya, panahon siguro ang magsasabi kung kailan lalambot ang puso niya sa dating kaibigan. Magpapaalam sana ako. Bago ako umalis, I badly want to talk to you. Baka mag-file ka ng bigla ng annulment eh. Hindi ko kaya yun, Veron. Pero alam kong mas mabuting bigyan ka ng space kaysa piliting makipag-ayos. You were in shock. You were feeling betrayed. Kaya nga nagsisikap ako. Ano man ang desisyon mo, ibabalik ako. Susuyuin at susuyuin kita ng walang humpay. Anang asawa niya. Ako kaya ang sumuyo sa'yo. Kunwari pagyayabang ni Veron. Hindi, love. Hindi mo ako sinuyo kasi bumigay ako kagad. Malambing nang umiti si Jordan. Natawa siya sa kadinamba ito ng yakap. Nandun ako kina Tita Lizzie nung mga panahong yon. Baka kapag umuwi ako at nabuking ako ni Daddy, bubugbugin ka. Paano kung gano'n tapos ang totoo pala, wala kang kasalanan? Hinayaan mo dapat. May kasalanan na wala, pinaiyak pa rin kita. Che, nakakainis ka naman. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Dinampian ito ng halik ang kanyang noo. Mahal na mahal. Sagot nito, hindi muna mag-renew ng kontrata si Jordan para samahan silang mag-ina. Mahihirapan sila sa pamilyadong buhay, sigurado iyon. But they both learned how important trust is. Natuto silang magtiwala sa isa't isa. Lalo ngayon nasa stage of parenthood, ay gusto nilang punuin ng pasensya at pananalig ang kanilang relasyon. Panalangin din ni Veron na mahanap ni Kyla ang kapayapaan sa puso nito. Balang araw, sana maghilom ang sugat niya at mapatawad ang dating kaibigan. Pero alam niyang hindi pa siya handa sa ngayon. Ganun talaga, mahirap buuin ang nasirang tiwala. Laking pasasalamat ni Veron na naagapan ang relasyon nila ni Jordan at hihilumin ng pagmamahal nito ang bawat takot at galit sa puso niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang ating istorya, ay huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!